Ito mga kabali, meron tuloy tayong re-reparin. Welding inverter ulit. Ang tatak niya, ayan. Makita. MMA 300. MM 300 lang nakalagay. Pero dito, MMA 300. Ayan, try natin munang paanda rin. Nakalimutan ko na sinabi ko ano problema nito. Try ko lang isaksak. Wala nang saksakan. Direct na lang natin. Ayan, milaw. O, parang ito yung una kong ginawang welding inverter ng nakaraan. Patay sindi. Ayan. Natin alam kung bakit patay sindi. Wala na palang switch to. Sira yung switch. Ayan. Dali, tanggalin ko na sa housing. Patay sindi lang siya ng patay sindi. Pero hindi naman siya naka-overcurrent. Ayan. Dali, tanggalin ko lang yung ano niya. Cover niya. Ito mga kabali yung loob niya. Bali, isang filter capacitor lang ginamit sa kanya. Pero maganda nila kahit 3 piraso man lang. Matibay-tibay. Yan, bali sa katulad nung nakaraan, kapatay-patay hindi siya dahil sa blower niya. Subukan din natin dito, tanggalin natin yung blower kung aandar siya. Yan, bali yung switch natin, naka-direct na pala yung wire. Tinanggal na yung switch. Tingin natin kung baka doon din may problema to sa blower lang din. Baka sakali. Yan, bali wonder naman siya. Masira din yung blower natin. Tapos yung display. Wala lang. Yan, sira yung display natin. Tingnan natin kung magagawa natin ng paraan yung display na to. Yan, 300. Tingnan natin kung meron siyang output. Yan. Yun lang. Wala siyang output. Sira. Wala siyang output. Dito natin sukatan. Walang output. Wala talaga ang output. Yan, bali may problema pala siya. Wala siyang output. I-ayos ko lang yung saksakan natin para hindi ganun. Balik na lang ako pag maayos yung saksakan. Ito mga kabali, i-ayos na natin ang saksak. Ito, tingnan natin talaga kung wala talaga siyang output. Aluminaw. Ayan, naka-DC tayo, naka-DC. Wala tayo nang susukat. Ayan. Wala. Ayan, check na tayo ng parts dito sa loob. Kung ano yung naging diferensya rito. Tanggalin muna natin. Ayan. Check muna natin yung capacitor. Baka mayroon pang natira. Ayan. Mayroon pa. Muna natin check yung diode. Ay, diode yung check natin sa diode. Dito sa IGBT, sukat tayo kung may shorted. Ayan. Ikot natin. Ayan, shorted yung isa na to. Sa kabila tayo. Dito. Yan, wala tayong kukuhang shorted. Yan. Kabila. Yan, wala dito. Lipat natin. Yan. Sabi, walang diferensya dito sa kabila. Dito natin, may problema. May rin dito, nangitim yung mga resistor natin dito. Ayan, bali tanggalin ko na siya sa housing niya.
para tanggalin ko muna yung MOSFET. Saka tayo mag-check ng signal kung okay pa. Para ma-check ko rin yung ano, yung IGBT kung ano, kung sira. Yan, bali ang ginamit sa kanya 50T65. Yan. Tanggalin ko lang, balik na lang pag nakatanggal na siya sa housing. So mga kabali, natanggal ko na siya sa housing niya. Bali yung blower, testin natin kung buo pa. Ayan, mandar. Sabihin, buo naman yung blower. Walang problema sa blower, saka sa supply. Malamang nito, may problema sa atin itong IGBT. Meron shorted kung nakukuha. Ayan, bali, tanggalin ko lang yung mga heatsink, saka yung IGBT na to. Para makita natin kung ano yung sira. Balik na lang ako pag nakatanggal na. Ito mga kabali, natanggal ko na yung heatsink. Excuse me. Bali dito pala may basag na tayo. Ito, may isa. Kung saan tayo sumusukat ng ng walang shorted dito. Dito sa kabila, shorted to. So malamang. Kasi lahat ng paa mayroon siyang buzzer. Dito wala. Kaya pala siya wala. Putok pala siya. Yan, bumitaw na yung nito sa gitna. Ayan, putok. Yan, bali, obligado ko nang tanggalin to. Saka tayo magsukat ng signal. Tapos ayusin ko pa yung resistor dito na nasunog. Resistor saka mga diode. Yan. Bali, balik na lang ako pag nakatanggal na. Ito mga kabali, ito na yung IGBT natin tinanggal. Wasak na wasak, basag. Isa naman shorted. Shorted na to. Nagabang na rin nga pala ako ng kabitan natin sa negative dito sa ating IGBT na na slot. Ayan. Saka ginawa natin ng paraan kung paano natin mapapatay kaagad yung supply natin sa PWM para hindi masira yung dual MOSFET natin. Bali, dus tayo sa diode naglagay ng switch. Ito. Para kung sakaling nakakita na tayo ng signal o wala, mapapatay kaagad natin yung supply. Ito, bali, testingin natin. Tingnan natin yung signal kung meron. Ito ko lang din sa kabila. Dito muna tayo sa kabila, tingnan natin kung meron. Ito, nalagyan ko na siya ng saksakan, ng wire. Plug-in ko lang. Yan, mandar, pero wala pa siyang signal. Ito, bali, switch natin, tingnan natin kung magkakaroon ng signal. On ko na. Yan, meron. Pwede natin. Nabilisan lang natin papatayin. Ito, on ko na. Ito na susukat na 106 kHz sa kabiyak. Dito sa kabila. Tingnan natin kung meron din dito. Bali, di ko pa pinalitan ng mga resistor to. Tingnan lang natin yung niya, yung signal niya kung meron. Yan, bali nakasaksak pa rin yan. Di ko naman pinatay. Pinatay ko lang dito sa switch. On ko na to. Yan. Yan, meron din. 106. Yan. Yan ang advantage ng may switch sa may diode papunta sa ating PWM. Napapatay ka agad. Yan, bali goods naman yung signal natin. Obligado lang ako magpalit ng mga resistor na nasunog. Bali sunog lang siya pero hindi siya open, hindi siya change value. Mas maganda lang palitan ng bago. Yan, para hindi pagmula ng sira. Yan, bali ito may stock pang may stock pang voltage saka filter capacitor pag ganyan. Napatay kaagad natin yung yung supply sa PWM. Yan, lakas. Yan, wala na. Napatay na natin siya. Na-discharge na natin yung kanyang capacitor. Yan, bali palitan ko lang tong mga resistor dito. At balik na lang ako pag nakakabit na yung IGBT. Saka tayo tumesting na na output kung meron na. Balik na lang ako pag meron na. Ito mga kabali, naikabit ko na yung yung MOSFET natin. Bali may problema pa pala tayong isa pa. Ito palang diode shorted. Hindi pa natin na tester kanina. Bali ngayon ko lang tetesterin bago ko ikabit. Ito. Yan, shorted. Vectorin natin din sa kabila. Yan, medyo, ayan, shorted.
Bali, magkasama lang naman to. Kailangan tanggalin natin to. Para makita natin kung alin ba yung may sira o parehas na sira. Yan, bali, tanggalin ko muna to. Balik na lang ako pag nakatanggal na para ma-check natin na maayos. Ito mga kabali yung diode. Natanggal na natin. Ito ang value niya. Bali, hirap pa linawin na. Yan. 60 UP30. Yan ang diode niya. Bali, ito yung tester natin. Diode. Laser. Yan. Put natin sa gitna yung black. Yan, shorted talaga. Isang side. Dito sa side na to. Shorted. Din naman, hindi. Okay. Dito tayo sa kabila. Yan, okay. Yan, okay naman dito sa kabila. Isa lang ang may sira sa atin ito. Kaya pala nagkaroon ng problema yung IGBT natin. Shorted pala yung diode natin. Bali, bago natin testingin, nag-check up ulit tayo ng pyesa. Para baka mamaya may iba pang sira. Pag check up natin sa diode, ayan, bumitaw, sira siya. Shorted. Yan, bali, palitan ko lang tong diode na to. At balik na lang ako pagka napalitan na ng buo. Yan. Palitan ko lang. Ito mga kabali, napalitan na natin. Parehas na natin pinalitan. Yan, bali, goods naman din yung pinalit ko na to. Mataas din naman to. Yan, bali, wala kasi tayo nung ganitong value, kaya pinalitan na lang natin ng iba. At subukan na natin kung meron ng output. Lagi natin. On natin. Yan, umilaw, nawala. Testerin ngayon natin kung meron na. Dito lang tayo maglagay ng isa sa may heatsink. Saka dito sa output. Ayan, meron tayong 60. Meron tayong 66. Pag na-illuminaw. Ayan, 66 volts. Dagdag palagi yung probe natin. Ali, meron na siya. Ayan, 66. Ba, ayaw luminaw. Nasisilaw yung aking cellphone. Ayan, 66. Ayan, balik na natin sa housing niya. Meron na tayo yung output. Balik na lang ako pagka nakakabit na sa niya, sa housing niya, para ma-testing natin. Ito mga bali, nakalagay na siya sa housing niya. Tapos pinalitan na rin natin yung display. Sira yung display na to. Kalahati lang yung naka-display. Ayan, bali, pwede na tayo mag-testing. Tingnan natin kung okay na to. Kung working na ba lahat. Ayan. Ayan, nakailaw. Bulok pa rin eh. Ayan. Nakita natin, buo na yung display natin. Hindi katulad kanina. Ayan, 311. Mataas pa siya sa kanyang sukat. Bali, isasakto lang natin 300 to sa volume. Hihitan ko lang. Ito yung pamihit to. Ito. Adjust ko lang. Yan, saktong 300. Yan. Yan, 300. Sakto na. Yan, tingnan natin kung meron siyang output. Output. Hindi pa pala nakalagay isa kung Ay, ulyanin. Ito mga kabali, yung tornilyo ko hindi ko pa pala nailagay. Balik na lang ako pag nakakabit na. Ito mga kabali, lagay ko na yung tornilyo. Ayan, nakasaksak na rin siya. Ito, bali, tingnan lang natin yung output kung meron na. Ayan, meron 64 volts. Ayan. Bali, pwede natin testingin to sa welding rod kung meron na siyang lumalabas. Ayan. Balik na lang ako pag nakasetup na sa pagtetestingan. Ito mga kabali, nakasetup na, sasaksak ko na lang. Bali, tetestingin ko siya sa welding rod. Ayan.
Kuha ko na lang dito. Yan natin kung tatagal siya. Yan mga kabali, nakaubos naman tayo ng isang welding rod na di nasira. Yan, bali okay na yung unit. Bali balik na lang ako pag nandun na sa table ulit. Ito mga kabali, ito na tayo ulit sa table natin. Bali ang napalitan lang natin, dalawang IGBT, dalawang diode, isang display, saka 4 na resistor. Yan, naging okay na ulit yung unit. Bali dito sa MMA 300 na makita na to, okay na. Yun, hanggang doon lang.